Kamusta kayo mga tol? Update ko lang kayo dito sa Rusi RFI 175, ang isa sa maxi scooter ng Rusi. Tara, tignan natin ngayong araw. Sa mga naghahanap o nagbabalak maglabas ng budget-friendly na maxi scooter, baka ito na yung para sa iyo. Kaya panoorin mo tong video na to hanggang dulo. So bali ngayong araw mga tol, aalamin natin yung specs and features nito at syempre aalamin na rin natin kung magkano na ba yung presyo nito ngayon. Okay mga tol, bali ngayon ay September 2024, ang SRP ngayon nito ay 97,000 pesos at kung installment naman ay 7,000 ang down payment at payable to 12 months hanggang 36 months. And kung updated naman kayo sa hulog nyo, meron kayong rebate na 300. So pag-usapan natin mga tol yung looks niya, no. So kung tutuusin, ngayon ko lang to na i-feature sa vlog natin, itong RFI 175, and talagang nagustuhan ko din yung itsura nito. So meron siyang elegant and aggressive looks, at the same time andun din yung pagka-sporty ng datingan niya. And nandito rin talaga yung pagka-sharp looking pagdating dito sa pinaka-headlight niya. Pagdating naman dito sa side profile niya, very elegant and very premium din talaga ng looks niya dito. And halos wala tayong makikita ng mga decals, So bali dito sa front niya sa side ay meron lang tayo ditong 175i yung pinaka displacement ng engine niya. And dito naman sa bandang likod yung pinaka branding niya na RFI 175 na parang pirma yung datingan. Tapos naka-emboss siya kaya naging premium yung looks. So mula dito sa front end natin mga tol, meron siyang wind visor dito na smoke yung finish, pero hindi siya adjustable. And matte nga pala mga tol yung finish ng kulay niya, So napaka-premium ng datingan. And pagdating sa mismong ilaw, naka-split type na yung pinaka-lens natin. Tapos meron siyang LED projector light dyan, Bali, 4 yung nakasalpak dyan. And meron din siyang daytime running lights, bali dito nakapwesto, kaya nagmukhang kilay yan dito sa pinaka-lens niya. At ang maganda dyan, LED rin mga tol yung ginamit. Then yung turn signals natin dito nakapwesto sa bandang baba, Tapos LED rin yung ginamit dito. Pagdating naman dito sa front suspension natin, yan meron pa siyang protector dyan na boots. So mas nagtatagal yung buhay ng suspension kapag may ganyan. And yun yan, naka-telescopic fork tayo. Then dito sa front fender natin, so yan, meron siyang decals dito na combi brake. So bali naka-combi brake na rin pala tong Rusi RFI 175. And simple lang naman yung design ng front fender natin, pero premium din yung datingan. Very unique at very premium din ng looks na ginamit na mugs dito, So kung makikita natin kasi sa ibang scooter ng Rusi ay naka-power mugs, kahit yung mga underbone nila. So ito, unique yung design niya. Pagdating naman dito sa front brake natin, naka-disc brake tayo dito, Tapos meron siyang 3-piston caliper, So ayan, makikita nyo, 3 yung bilog niya. And ang maganda rito mga tol, meron na siyang combi brake system. And sa front tire naman natin, naka-tubeless na tayo dito at may sukat itong 110/70 rim 13. Pagdating naman mga tol dito sa bandang likod, sa pinaka-taillight natin, very elegant din ng looks niya. And sa mismong taillight niya mga tol, LED na rin yung ginamit dito. Ganon din sa turn signals. So ang maganda rito, compact yung design niya, naka-integrated na yung mga turn signals natin, kaya malinis lang siyang tignan dito. So wala siyang nakalawit na mga turn signals. And very stylish din ng rear fender natin dito, tapos meron siyang ilaw sa plaka, Then meron din siyang reflector dito for added visibility na rin. And dito naman sa part na to, nagustuhan ko yung tire hugger niya dito, medyo mahaba siya, So kahit paano mabawasan yung talsik ng putik dun sa pinakaloob niya. And pagdating sa suspension, given na maxi scooter din yung category nito, naka dual shock absorber na tayo dito. Then sa brakes naman mga tol, naka disc brake na yung brakes natin dito with single piston caliper. And tubeless na rin yung gulong niya dito sa likod na may sukat na 130/70 rim 13. Pagdating naman sa meter panel niya mga tol, very stylish siya, tapos combination siya ng analog and digital. So very informative mga tol ng meter panel niya, Bali doon sa analog part niya, sa kaliwa yung speedometer at sa kanan naman yung tachometer niya.
And sa digital part niya, meron din siyang speedometer dito and yung fuel gauge, temperature, and meron siyang digital clock, battery voltage, at meron din siyang trip meter at yung odometer. Pagdating sa mga switch sa handlebar mga tol, dito sa kanan meron siyang hazard light switch, and dito naman yung engine kill switch niya at yung electric push start. And dito naman sa kabila meron tayong high and low beam, tapos kapag sinagad natin yung pindot meron siyang passing light and yung turn signals natin at yung busina. Pagdating mga tol sa ignition switch natin o sa susian, keyless na yung ginamit dito. And ang maganda rito, kapag nagloko yung keyless niya o yung remote niya, mapapaandar pa rin natin kasi meron siyang physical key. Bali dito natin isusuksok sa gitna at magagamit pa rin natin. And sa tabi nito mga tol, meron tayong button para sa seat opener at dun sa fuel cap opener natin. So very convenient dahil pipindutin lang natin, mag-o-open na. At ang maganda dito pa nakapwesto yung pinaka fuel cap natin o yung fuel refiller natin. So hindi na natin kailangan bumaba ng motor para magpagas. And speaking of fuel mga tol, meron itong 9.5 liters fuel tank capacity. So talagang malaki yung tangke nito mga tol. And dito naman mga tol, yung seat opener pipindutin lang din natin. Ayan, magbubukas na yung upuan natin, and sa ilalim ng upuan meron tayong spacious na luggage dito o under seat compartment. So marami-rami talaga yung may lalagay natin dito, tulad na lang ng maliit na bag, jacket, kapote, basic tools or yung papeles ng motor. Tapos dito nakapwesto yung pinaka battery natin. And meron din tayong glove box dito, Tapos ang maganda rito, meron siyang USB charging port dito. So magagamit natin yan lalo na kung maglo-long ride tayo. Very elegant mga tol ng seat design natin dito, Tapos meron pa siyang mga stitches na color white, kaya lalong naging premium yung looks. And talagang malapad din siya pati dun sa pinakaupo ng pillion natin, And ang maganda rito, meron siyang backrest para dun sa rider. So kahit pa paano mababawasan yung sakit ng balakang natin dito. At syempre maganda rin yung cushion na ginamit dito sa upuan na to. Pagdating sa engine, naka Euro 4 compliant na to, Then meron siyang displacement na 171.7cc air-cooled, single overhead cam, 2-valve 4-stroke, single cylinder, fuel injected engine. Nakaya mag-produce ng 11.5 horsepower at 8,000 RPM at max torque na 12.4 Nm at 5,000 RPM. And pagdating mga tol sa fuel mileage dito, kaya nitong umabot hanggang 38.5 km per liter. Pero syempre depende pa rin yan sa rider and sa road condition. At ang maganda rito mga tol, meron siyang kickstart dito na kung sakaling magloko yung electric push start natin or yung battery. So mapapaandar pa rin natin to. And other safety features mga tol dito sa side stand natin. So meron siyang kill switch dito o yung engine kill switch. So bali hindi aandar yan kapag naka-engage yung side stand, kailangan nakataas. Pagdating naman sa seat height nito mga tol, very Pinoy friendly rin, So hindi naman siya ganong kataas, meron lang itong 770mm na sukat. And talagang komportable kang sakyan ito dahil dun sa pinakatapakan natin, pwede natin extend yung mga paa natin. Kaya sa mga 5'4 o 5'5 yung height dyan, so siguradong abot na abot nyo rin to. And hindi rin naman siya ganong kabigat, kaya madali lang dalhin. Meron lang itong bigat na 134 kilograms. Okay mga tol, yan ang update natin para dito sa Rusi RFI 175. So dito nga pala to sa Rusi Motors, Cabanatuan City. Kaya sa mga nagbabalak maglabas ng affordable o budget friendly na maxi scooter, so punta lang kayo dito sa Rusi Motors, Cabanatuan. Kung umabot kayo sa part ng video na to at sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago lang kayo sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.